Ikot ng daan dito sa Tuyong Ilog. Punta tayo dun sa may ng mangga dyan sa baba. So may tumitilawak dun guys. Dun sa malapit dun sa pupuntahan natin na puno ng mangga. Malapit na tayo sa may puno ng mangga. May tumitilawak dun sa bandang ibaba. Ano? Yung pupuntahan natin. Oh, ang daming bunga guys oh. Daming bunga. Oh. Bali yan yung titignan natin guys kung pwede nang pitasin sa next week. Kung pwede na siyang i-harvest. Sigurado ko guys, pinupuntaan ng wild chicken yung silong yan. Kasi may mga naglaglagang hinog na bunga eh. So, may tumitilak doon sa baba. Ayos, ayos. So tara, punta natin. Set natin yung Bluetooth speaker natin agad-agad. Sana maintain natin. Let's go. Natin yung tinamaan natin. Tinamaan nga ba o hindi? Ang sukal guys. Ayun, tandang. So yun, tinamaan natin sa mga 10 yards lang. Nagulantang ako sa harapan ko, biglang sumulpot sa harapan ko guys habang nagpapatunog tayo sa ating Bluetooth speaker. So yun, tinamaan natin sa leg. Medyo may katandaan na rin. Ang haba ng kanyang tari, tapos ang tulis pa. So ito guys oh, legit na wild chicken. Oh, tignan nyo guys. Nasa gitna tayo ng kabundukan oh.
bandang. So ayos. Muntik na tayong nakita guys, pero naunahan natin siya. Kanina expected ko na doon sila manggagaling guys, kasi yung kaluskos nila pa ganon, tapos biglang natigil, tapos biglang bumalik yung kaluskos nila guys. Hindi sila natuloy sa may pinaglagyan natin nung bluetooth speaker natin. So nagulantang na lang ako guys, lumabas dito oh. You know, lapit lang, 10 yards. Yan oh, ang daming harang pa, butit tinagos ng pilit natin. Total malapit lang naman, 10 yards. Butit tinamaan natin. Tapos sa leg guys. Nakadali tayo ng hapunan natin sa araw na to. So bali yung purpose lang natin guys is titignan natin itong puno ng mangga, kung pwede nang harbisin yung mga bunga niya, kasi ang dami guys. Dito lang tayo sa may silong ng mangga oh. Kasi may mga palatandaan dito guys na maraming pumupuntang wild chicken dito guys, kasi yung mga mangilan-ngilan na hinog tapos bumabagsak dito guys, kinakain nila. Tapos ang dami nilang tracks dito guys. Ito oh. Yan oh. Wild chicken yung may gawa nito guys oh. Yan mga yan. So tapos yung mga nalaglag na bunga doon, doon sa pinaglagyan ko ng bluetooth speaker ko, kinakain nila guys. Tapos nung umpisa nating patunogin yung bluetooth speaker natin, lagay ko doon. So yan, yan ko naramdaman guys na may kumakaluskos, tapos sabay tumilaok, napapalapit guys. Yan ang pisto natin doon. Yun, doon yung PCP natin yan. Yan tayo pumesto. So yung kaluskos niya guys, narinig ko dyan. Akala ko didiretso dito, kasi dito na ako masinta sa aking PCP. Gulat ako, nandun na oh. Yan oh, sa masukal na yan. So dito pala siya umikot, kasi mas mababa dyan eh. Hindi ko matatanaw doon sa kinaroroonan ko, medyo mataas. Tapos mababa to. Yan sa dumaan. Tapos doon na lumabas. Tapos nagulat ako. Kita ko doon na sa harapan ko, biglang sulpot, 10 yards. Butit na dali natin. Sinuti tayo sa araw na to. Unlike nung huling upload natin, huling hunting video po natin, nagkanda malas tayo. 3 beses tayong sumablay. Puro wild chicken. So ngayon nakadali tayo, so may hapunan tayo. So tara, let's go habang hindi pa tayo gabihin dito sa ating kinaroroonan. Kay laking wild chicken. Kunin natin yung bluetooth speaker natin. Ito. So dito lang natin sinabit yung bluetooth speaker natin oh. Kinapitan na ng mga langgam. Ano, di pa nakapatay. So switch off na natin. Ayos. Ano, may hinog na oh. Yan o, may hinog na. Mangilang-ilan hinog. Ang dami talagang bunga guys. So next week mag-harvest tayo ng mangga. So mangga namin dito sa bundok guys. So dyan sa bandang itaas may bagong opening na kalsada dyan. Kaya kung minsan may naririnig kayong tunog ng motor, so hindi ito kabahayan guys. Dito tayo sa gitna ng kabundukan, sa aming lupain dito. So ang daming mga wild chicken dito guys. Yan pa oh, nahulog na bunga ng mangga oh.
Uy, hinog pa. Tikman nga natin kung matamis. So ito guys, yung mga nalaglag na bunga ng mangga na hinog. Ito yung dinaragsa ng wild chicken dito. Tamis guys. Tamis, tamis. Go. Oh, so dito oh, makikita yung kung gaano karami yung bunga ng mangga oh. Yan oh. Oh, ang dami. May mga hinog pa oh, daming hinog sa taas oh. So buti na lang dinala natin yung PCP natin. Kasi kanina habang papalapit tayo sa puno ng mangga, may tumitila ako sa bandang baba. So tamang tama yung pagdala natin ng ating Bluetooth speaker. Pero dati ko namang dinadala yung Bluetooth speaker ko kapag dala ko rin tong PCP ko. So ito guys, habang pauwi tayo, hinahanap ko kung ano yung saan nanggagaling yung mabahong amoy. Ito pala guys oh. Grabe, mabaho. Tigi ang tawag namin dito sa Ilocano. So itong buwan ng May, umpisa ng tag-ulan, lumalabas itong bulaklak na ito guys ng tigi. Ito yung may masangsang na amoy. May napakabahong amoy guys. Kahit 50 meters maamoy mo yung mabahong amoy. Grabe, mabaho. Meron pa dito. Sobrang baho guys. Yan o. Hindi ko alam kung ano yung tawag nila dito sa Tagalog. Basta ang alam ko tigi. Tigi ang tawag namin sa Ilocano. Napakalaking bulaklak. Pero sobrang baho guys. Mahalin mo wayak yung mabahong amoy niya, parang patay na daga, hindi maintindihan. Grabe guys oh. Sunod-sunod yung mga tigi dito. Kung alam ko lang na marami dito, hindi na sana ako dumaan dito. Baho-baho guys. Grabe oh, yan oh. So hapon na talaga guys. Yan. Dito na tayo sa aming bahay dito sa bundok. Oh.
Bundok, as in bundok talaga guys. Napapalibutan ng mga malalaking punong kahoy. Malalaking puno ng mangga na may bunga. O, diba? Ha? Kala nyo, uwi pa ako sa barangay namin. Hindi. May bahay kami dito sa bundok. Ayan yung lugar ko. Lugar tayo na yung dito sa bundok. So, pati dito tayo magpapalipas ng gabi. Okay, may ulam na tayo. Nakalimutan ba tayo lang? Tinignan natin yung mungang mangga dyan sa baba. Ayan, tinatin natin ng balahibo ito. Nakuha natin yung wild chicken. So, sa mga nag-request po ng caption po, natili lang kayo sa panonood guys hanggang sa maruto natin mamaya yung wild chicken natin. Tunogin natin na may ibang balahibo niya sa likod dito sa may dirty kitchen. Pasensya na po sa dami ng basura sa palibot dito. So ito guys, para madaling mag-apoy yung mga kahoy. Alam niyo kung ano to guys? Ito yung kahoy ng pine tree. Oh, lava blocks. Yan nyo guys. Yan siya oh. Parang may gas. Oh. Ang hirap mag-video ng walang assistant. Pasensya na guys, medyo magulo yung video natin. Wala tayong taga-video. Yan o, ganyan mo lang. Para madali siyang magliyab ng pangratong natin. Oh, so tignan nyo, ang daling nag-apoy no. So ano kaya yung masarap na luto nito guys para sa inyo? So para sa akin, mas maganda yung tinola guys, para may mahigop na sabaw. So kakatayin na po natin. Masyadong sobrahan yata natin ng pagkasunog guys. May ilaw tayo, wala pong kuryente dito guys, solar po yan. Baka kahit di nyo tinatanong guys, ilaw natin dito guys sa bundok, ano, solar. Okay, nakatay na po natin yung wild chicken natin. Saka meron tayong bawang, durog na bawang, sibuyas. So wala po tayong luya guys, kaya ito siling labuyo. Yan yung magiging alternative na luya natin. Yan, so may kunting anghang yung sabaw natin mamaya. Yan, so sa mga taga syudad po, ganito lang po yung buhay namin dito sa probinsya. Okay, umapoy na. Napakadali, basta may air supply. Painitin na natin yung nigrong kasirola natin. Naugasan yan.
Makakala nyo hindi. Malinis yan sa loob. Sa labas lang yung negro. Yan, so painitin natin. Lagay muna natin to. Yan. Alright. Para di masyadong magkulay negro yung mahiwagang kasirola natin. Hindi natin matuyo yung tubig niya. Mula sa pagkakahugas ko kanina. At lagyan muna ng mantika. Hirap ng ganito, walang assistant na taga-video. Kaya natin na uminit yung mantika. Ilagay nyo na natin yung durog na bawang. Alright. Haluin hanggang sa magkulay brown. Bango. Bango. Ang lakas ng apoy natin, no? Dali, ubasan natin. Masyadong matapang yung burner natin. Single burner pero ang lakas-lakas. Ayan, so nagkulay brown na yung bawang natin. Pagsabayin mo na, ilagay mo na yung sibuyas at saka durog na sili. Yan, so maya't maya, so sure, mauubo tayo dito. Bango ng sili. My goodness. Bango. Yan, so nagkulay brown na yung sibuyas natin. Saka yung sili. Lahat na. Ilalagay na natin yung karne ng labuyo. Alright. Bango. Yan. Haluin konti. Ayan. Lagyan natin ng kunting bagoong. Alright. Saka haluin natin. Yan, so igigisa muna natin sa bagoong, guys. Kunting bagoong lang para hindi naman mag-amoy bagoong yung magiging tinula natin. Yan, so takpan natin. Saka maghintay tayo ng mga ilang minuto bago tayo maglagay ng tubig para sa sabaw. Balik na natin yung malakas na apoy niya, guys. Yan, yung single burner natin. Yan, para hugasan natin mamaya. Ayan, kumukulo. So haluin natin ulit. Bango. Amoy na amoy yung sili. Takpan ulit. Alright. Haluin natin ulit. So, pwede na natin lagyan ng tubig para sa sabaw natin. Ito, tubig, mineral water galing sa bukal to, guys.
Alright. Yan, so takpan natin ulit at hintayin natin kumulo. Dito sa atin sa probinsya, ganyan po yung paraan natin sa pagluluto. So kung rich kid ka, wala, bawal sa'yo itong video na to. Baka ang dumi-dumi, sabi mo siguro kung mapanood mo yung style namin na taga probinsya, kung mapanood mo yung namin sa pagluluto dito. Lalong lalo na yung lutuan natin ng kulay negro. Pero talagang ganyan yan. So siya nga pala, mamaya kapag naluto na natin, so gaya ng sinabi ko, wala tayong luya, pwede nating lagyan ng paminta. So ang paglalagay ng paminta guys is optional lang. Kung gusto mo na lagyan ng paminta, di lagyan mo. Katulad din sa pag naglulugaw ka sa lugawan, gustong gusto ng mga iba dyan ng maraming paminta. So parang ganyan din guys, optional lang paglagay ng paminta. Meron namang iba na ayaw yung paminta. So ang importante, huwag kalimutan ito, yung Ajinomoto, monosodium glutamate o umami seasoning. Umami, yan ang salita mula sa Japan. Yan, so pwede na natin lagyan ng bitchin. So ang paglalagay ng bitchin guys, nasa iyo kung gusto mong marami, pero bawal naman yung marami guys. So unti lang yung ilalagay natin na bitchin, ganyan lang oh. Pampalasa lang siya. Yan. So pwede na nating tikman. So dito na tayo maglalagay ng asin. Yan. Ayan oh, kumukulo na siya, kumukulo. Haluin natin. Yan, so tikman ulit kung tama ba yung lasa nya. Yan, takpan ulit natin. So talagang malalasaan yung sili guys. Sarap ng anghang nya, pero di naman masyadong maanghang, sakto lang sa panlasa. So wait natin hanggang 15 minutes siguro, kasi medyo may katandaan yung labuyo natin. Nakita nyo naman kanina, mahaba yung tari nya, kaya palambutin natin ng konti para di naman makunat kapag nguyain. Yan, so 15 minutes o mahigit siguro. Ayun, bango. So sa mga ibang nagtitinula dyan, so kung gusto mong lagyan ng papaya o dahon ng malunggay o di kaya dahon ng sili, pwede rin. Tayo ganyan na eh, wala na tayong dinagdag pa, pure wild chicken siya. Yan, so optional din paglagay ng mga gulay nya kung may gulay kayo, lalo na yung papaya o dahon ng malunggay o di kaya yung dahon ng sili. Ayusin natin yung kalan natin. Yan, malakas yung apoy. A few moments later. Oops. Alright, luto na siguro guys. Yan, so maglagay na tayo ng paminta. So optional lang ang paglagay ng paminta guys. Yan, kung gusto mong mas lalong mabango yung sabaw nya. So may mga iba naman dyan na ayaw yung paminta. Okay, so yun oh, luto na. So pwede na nating hanguin at makakain na tayo.
Alright. So, ito na. Ayan, so kain na tayo. Ang bango-bango ng tinula natin. Yan, so ganito po yung paraan natin sa pagluluto dito sa probinsya. Saka kanin. Right. Kain na tayo. Yan, so sa mga nag-request po ng catch in cook, dito na po. Ito na po yung catch in cook. So tikman nga natin yung sabaw ng ating tinulang labuyo. Sarap. So kain na tayo. So maraming salamat sa nanatili sa ating YouTube channel. Hanggang sa muli, bye bye, kain muna ako.